Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 10 Textbook, page 134. That's the second grammar na tayo for Unit 10. Grammar natin this time is 동사, verb, plus 어놓다. So, ang explanation po, 어떤 행동을 끝내고 그 결과를 유지함을 나타낸다. So, sabi, it indicates that an action has been completed. May action na ginawa, nagawa na siya, and the result has been maintained. And kung ano man yung result ng ginawang action, as is, no, na-maintain nga daw, sabi. So, sa English, pwede nating isipin yung term na, actually, per word, no, pwedeng maiba yung gagamitin na term. Pero yung pinaka, pwede kong advise sa inyo na word is, sa English muna, already. So, action has been made already, no, or in advance. Okay? Nagawa na yung action in advance, tapos kung ano man yung result nun, as is. Sa Tagalog naman, yung simpleng salita natin na. Yan. Kasi nga, nagawa mo na. Okay? Nagawa na, nakain na, kinain na, nainom na, ininom na. So, you just have to think na yung action is tapos na. Okay? So, dito tayo sa example number 1, si Huen tsaka si Bang Minsu. 휴가철인데 비행기표가 있을까요? 사bi niya, holiday season na daw. So, meron kayang ticket, no? Plane ticket. Ano sagot ni Bang Minsu? 걱정 말아요. 미리 예약해 놓았어요. Sabi niya, don't worry. 미리, so yung 미리 in advance. So, kaya ako sinabi kanina na pwede niyong isipin yung in advance na salita, no, or term in English. Kasi pag ginamit si 어놓다 na grammar, usually kasama yung 미리 or nababanggit siya in advance. Okay? So, dito ang sabi niya, huwag ka mag-alala kasi nakapag-book na ako ng ticket. So, 예약하다, ibig sabihin to book, no, or to make a reservation. So, 예약해 놓았다. Nakapag-reserve na ako ng ticket or nakapag-book na ako ng ticket. Nagawa na yung action and yung result nun as is. Nakayayak pa rin or naka-book pa rin yung flight na yon. Okay? So, dito tayo sa second example. 그 회사에 지원하려고 하는데 뭘 준비해야 돼요? Sabi niya, I'm thinking of applying to that company. What should I prepare? Okay, dun sa kumpanya na yon ay nagpaplano ako na pumasok, magtrabaho, no? So, ano kaya ang dapat ko na i-prepare? And then, anong sagot ng kausap niya? 이력서 나 지원서가 필요해요. So, 이력서, ibig sabihin yung resume, or 지원서, application form, no? Sa trabaho. Sabi niya, resume or application form ay kailangan. 미리 이력서를 써놓는 것이 좋을 거예요. Tapos, meron siya ditong advice. Again, nandito si 미리 in advance. Okay, 이력서를 써놓는 것. So, dito, no, from the word 쓰다, to write. Okay, tapos, ato na si nota. So, nadagdagan lang siya nung got na grammar, no. So, ibig sabihin nun, yung pagsulat nung resume in advance ay maganda. Okay, so again, yung advice niya dito, no, maganda na isulat mo na yung resume mo in advance. Yun yung pinaka ibig sabihin nung sinabi niya sa second sentence. So again, ginamit yung verb na 쓰다 to write. At dahil nga yung ina-advise niya is dapat na isulat na. Okay, so kaya ako sinabi dito na yung Tagalog word na pwedeng isipin is na. Okay, nagawa na yung action. Okay, so next one. 오늘 친구들과 등산을 가기로 했다. Sabi niya, today, we have decided, no, with my friends, we have decided to go hiking. 그래서 아침 일찍 샌드위치를 만들어 놓았다. That's why, early this morning, I made the sandwich. Okay, ibig sabihin, nagawa niya na, or ginawa niya na yung sandwich nung umaga. Okay, so again, yung word na nasa Tagalog. Kasi nga, tapos na or nagawa na yung action. So, paulit-ulit, no? Okay, so dito tayo. 숙제를 미리 해놓아서 마음이 편하다. 마음이 편하다, ibig sabihin, wala ka nang inaalala, no? So, at ease na. You're feeling at ease.
Okay, sulat ko dito. Yan. Bakit? Kasi nga, yung kanyang homework daw ay in advance, ginawa niya na. Okay? So, sabi niya, I feel at ease kasi nagawa or ginawa ko na yung homework ko in advance. So, if manotice nyo, ayan, dito, 3 beses lumabas yung miri, no? Sabi ko nga, usually, kapag ginamit si a, o, he, nota na grammar, kadalasan, ginagamit din si miri. Yan. Okay, so, palagi bang dapat may miri? Hindi naman po, no? Okay, so dito tayo sa rule. Again, kay verb lang po siya dinudugtong. Tapos, yung kanyang rule, same with present tense of the verb. So, kapag ang final vowel ay a or o, so you add a nota. Kapag hindi a or o, then o nota. And then, kapag hada, ang ending ng verb mo, magiging he nota. Gawin natin yung activity number 1. So, apply natin yung a, o, he nota na grammar. So, dito tayo sa example. Meron tayong dalawang information dito sa baba. 토요일이 아나이스 생일임. So, ibig sabihin, sa Sabado daw, birthday ni Anais. And then another one, 선물 준비함. So, present or gift to prepare, no? 준비함. So, yung una, question natin, paano siya ginawa? So, 토요일이 아나이스 생일인데 선물은 준비했어요. So, una, pinagdugtong niya yung dalawang nandito, no? So, sila yung pinagdugtong para makabuo nung question. Paano dinugtong? Ginamitan nung 은데, 니은데, or nende na grammar. So, ito, no? So, 생일, noun. Dahil noun siya, inde yung dinugtong. Okay? So, kapag verb or adjective siya, pwedeng nende, niende, unde, no? If maalala nyo yung rule nung grammar na yan. And then, 선물은 준비했어요. So, dinugtong na tong 선물을 준비함, ginawa siyang past tense. Okay? So, 준비함, from the word 준비하다, ginawa lang siyang past tense. So, yung ibig sabihin ng question natin, sa Sabado, birthday ni Anais. Nakapag-prepare ka ba ng present or gift? And then, pagdating naman sa sagot, so ito yung ginamit niya, yung 선물 준비함. Nilagyan lang niya ng ne sa umpisa. And then, 선물, tapos may 을 or rl. So, depende kung may batchim or wala, no? And then, 준비함, naging 준비해 놓았어요. So, dito niya in-apply yung a, o, or he nota. So, since 준비하다 siya, yung original word is 준비하다. So, nag-end with hada, kaya naging he, tapos yung nota, naging 놓았어요. So, naka-past tense yung nota kasi nga, it indicates na nangyari na or naganap na yung action. Okay, so kapag nasa ending siya ng statement, yung nota, naka-past tense. Okay, so try natin gawin yung number 1. So, yung question natin, 일요일에 모임이 있음. So, idudugtong natin si 친구들에게 연락함. So, magiging 일요일에. So, hindi ko na po isusulat lahat, no? 일요일에 모임이, tapos yung 있음, magiging 있는데. And then, dugtong natin si 친구들에게. Tapos yung 연락함, from the word 연락하다. So, gagawin lang natin siyang past tense. 연락했어요. So, ano ibig sabihin ng question natin? Sa Sunday, meron tayong meeting or gathering. Natawagan or na-contact mo na ba yung mga kaibigan natin? Yun yung question, no? Tapos, pagdating sa sagot, ang gagamitin lang natin is yung 친구들에게 연락함. So, magiging, dadagdagan lang natin ng ne, and then, 친구들에게. So, dito hindi na natin lalagyan ng 을 or rl, no? Kasi ito na yung, ano niya, grammar na nakadugtong, yung ege, to. Okay? To our friends. Kung ako yung kausap niya, no? So, oo, dun sa mga kaibigan natin, 연락함, magiging, dito natin na-apply si a, o, or he nota. So, magiging 연락. So, since hada siya, magiging he, and then, 놓았어요. So, ano ibig sabihin ng sagot ko? Oo, dun sa mga kaibigan natin ay na-contact ko na sila. Okay, so, number 2 tayo. 비행기가
출발함. So, yung 출발함 from the word 출발하다. So, dudugtong lang natin silang dalawa. So, si 출발함 magiging 출발하는데. Okay? So, again, 비행기가, and then pagdating dito, 출발하는데. And then, 휴대전화를 끔. So, yung 끔, no, from the word 끄다, to turn off. So, magiging past tense lang. 껐어요. So, ano ibig sabihin ng ating question? Yung airplane is about to take off. Pinatay mo na ba yung phone mo? Tapos, yung sagot natin, ne. Tapos, ito na, no? 휴대전화를. Tapos, pagdating kay 끄다, magiging ko. And then, 놓았어요. Okay? Next, number 3. 10일까지 서류를 제출해야 함. So, si ham magiging 하는데. Tapos, pagdating dito kay G1 so dudugtungan pa natin siya ng 를 na object particle. Okay, so G1 so를, and then sum from the word 쓰다 to write. So, gagawin lang natin siyang past tense. 썼어요. So, dito sa number 3, yung tanong natin, 11일까지 서류를 제출해야 하는데 지원서를 썼어요. Ang ibig sabihin, by the 11th. Okay? Ibig sabihin, hanggang sa 11th. So, kung anong date man yung 11th, no? Kailangan nang ipasa yung mga documents. 서류를 documents 제출해야 하는데. So, need to or must submit. Okay? So, kailangan mo na ipasa yung mga documents by the 11th. 지원서를 썼어요. Nasulat mo na ba yung iyong employment application? So, 지원서 application, no? Tapos, sagot natin, 네. And then, 지원서를 써놓았어요. gawin natin yung number 2 activity. 미리 해놓으면 좋은 일에 대해 친구들과 이야기하세요. So, mag-usap daw kayo ng iyong kaibigan or kasama, and then pag-usapan nyo about something good na pwedeng mangyari kapag ginawa mo yung isang bagay in advance. Okay, so example natin dito, sabi ni Jason, 손님이 오시는데 방이 너무 덥네요. Sabi niya, darating yung mga bisita. Kaya lang, yung kwarto ay sobrang init. So ngayon, yung kausap niya, may suggestion. 미리 에어컨을 켜놓으세요. Sabi niya, in advance, turn on mo na yung aircon. Okay, so again, no, 켜놓으세요. So, yun yung advice niya. Buksan na yung aircon or turn on na habang wala pa yung mga guest. So, ngayon, dito tayo sa second situation. 빨래를 해야 되는데 내일 시간이 없을 것 같아요. Sabi niya, kailangan daw niyang maglaba, kaya lang, bukas sa tingin niya ay wala siyang oras. So, kung ganun, ano yung magandang i-advise? Kung wala siyang oras bukas, pwedeng ngayong gabi pa lang, no, maglaba na siya. Okay? So, pwede natin gawan ng dalawang klase using yung a, o, he, nota na grammar. Okay, so yung una, sabihin natin, ngayong gabi pa lang, paikutin mo na yung washing machine. So, same yun ng ano, no? Maglaba ka na ngayong gabi. So, ano nga ulit yung phrase na ginagamit natin para sabihin paikutin yung washing machine? 세탁기를 돌리다. Okay, so gagamitin natin yun. So, 오늘 밤에 tapos, 세탁기를 then, 돌리다. So, dito natin idudugtong si 놓다. Kasi, di ba, original word is 돌리다. So, drop natin yung da. And, final vowel is E. So, dapat 놓다 yung gagamitin natin. So, since may E na siya before, so, pag dinagdagan natin siya ng O, magiging 돌려. So, parang sa mashida, no? Magiging masyo. So, dito, magiging 돌려. And then, add natin si 놓다. Yeah. And since we are suggesting, so yung nota, gagawin natin seyo form, no? Katulad dito sa example.
Again, when you are advising or making a suggestion, you can use useyo-seyo grammar. So, magiging nouseyo. So, yung advice natin or suggestion, ngayong gabi, paikutin mo na yung washing machine. Okay? Tapos, another form, using yung same grammar na onotta. So, pwede natin sabihin, instead na setakir을 돌리다, gawin natin 빨래를 하다. Okay, so same lang, no? 오늘 밤에. Tapos dito, gamitin natin yung 빨래를 하다. So, magiging 빨래를, and then magiging 해. Since 하다, magiging 해 놓다, no? So, 해 놓으세요. So, kailangan po ba na naka-useyo-seyo lang palagi yung ending? Hindi po, no? Katulad dito sa activity number 1 natin, naka-past tense siya. And then, dito naman, since nagsasuggest, useyo-seyo. So, depende kung paano mo gustong sagutin or ituloy yung usapan. So, you can be creative, no, sa pagsagot. So, let's say, for example, instead na nag-a-advise tayo, parang nagtatanong din tayo, no? Parang sasabihin nating sagot is, ano kaya kung maglaba ka na ngayong araw? Okay, so same, no? Parang nagsasuggest ka rin, kaya lang patanong naman. So, yung oteyo, yun ang ipapasok natin, no? So, gawin natin, 오늘 빨래를, tapos yung 해놓다, magiging 해 넣는 것이. So, yung 는 것 na grammar ang idinugtong natin. And nasa gitna siya ng statement this time. So, 는 것이, tapos end it with 어때요. Okay? So, iba na yung ending natin, pero nagamit pa rin natin yung o 해놓다 na grammar. And again, ang pinakaibig sabihin pa rin neto is yung suggestion mo, gawin na. Okay? So, gawin na yung dapat na gagawin niya bukas. So, again, no, yung sabi ko nga, pinaka-Tagalog word na pwedeng isipin when it comes to o, he, nota na grammar is yung na. Yan. Na. So, yung action mo, verb plus na. Kinain na. Nakain na. Uminom na. Nainom na. Okay? Sinulat na. Nasulat na. Okay, so that's for o, he, nota na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.